Hi guys! Welcome ulit dito sa aking channel. At meron na naman tayong na-receive dito na isang laptop. Ito ay Dell. Wala na siyang sulat. Pero yung mga gantong model ay Dell Inspiron series. Yan. Dell Inspiron 15 series, mga gantong klase model. Kasi wala na siyang sticker. Wala na, ubos na. So check natin guys kung anong naging problema nito. Open muna natin. Aha. Beeping sound guys. Tapos wala siyang output. Beeping sounds tapos walang output. Okay. Turn off muna natin yung power niya. Kasi wala na siya. So na-check natin yung problema guys. Continuous beeping. Tapos walang output. Usually kasi yung mga gantong klaseng problema, yung mga continuous beeping, madalas puro ano lang yan, sa RAM lang. May problema siya sa RAM. So automatic ito. Check natin yung kanyang RAM. Basta mga beeping code, continuous beeping or yung delay beeping, automatic RAM. Number 1 yung check RAM. So open natin, check natin yung kanyang memory. So maganda tong model na to guys kasi meron din siyang quick access dun sa kanyang hard disk saka memory. So ito, isang screw lang ang bubuksan natin. Screw natin. Okay. Tapos slide lang natin pababa. Ayan, release na, open na siya. So ito guys, ito yung kanyang memory, ito naman yung kanyang hard disk. So ito ang kailangan muna natin i-check kasi beeping error. So tanggalin muna natin. Okay, so ito yung kanyang RAM. 2GB DDR3. Okay, so hanap tayo ng isang replacement. Tingin tayo kung meron tayong pang replace. Okay, so meron ako ditong isang spare, pang check lang. So try muna natin siyang lagyan ng ibang RAM kung mag-okay siya. Okay, so kailangan na remove na natin yung battery guys. Okay. Tapos open natin yung RAM. Install muna natin. Okay. So hindi muna natin i-close ito. Check muna natin. Tingnan natin kung wala na yung beeping. Balik natin yung battery. Okay. So mamaya natin i-cover, double check lang muna natin kung may beeping pa rin siya. So nag-replace na tayo ng RAM. Check natin ngayon. Yun guys, so wala na siyang beep, may output na siya. Yan. O kaya lang may panibagong error. May output na siya pero may error naman. An operating system wasn't found. So, ibig sabihin, either yung hard disk or yung operating system na Windows. So, dalawa yung check natin. Kasi an operating system wasn't found. Sabihin, hindi niya ma-check kung may operating system na working good.
turn off muna natin. So yung mga ganong errors guys, nasa hard disk yun. Kasi dito naman nakalagay ang operating system sa hard disk eh. So, pag sira kasi yung operating system, gano'n na magiging error niya. Pero minsan naman, pag sira din yung hard disk, gano'n din nag-i-error. Meron din minsan nag-i-error ng hard disk failure, yun talagang hard disk yun. Actually, nakausap ko na rin yung may-ari nito. Ang sabi niya, i-upgrade na rin niya ng SSD. So guys, napaka-demand ng SSD ngayon. Halos lahat talagang nagpapalit na sila ng SSD. Lalo na't napapanood nila yung ating vlogs na nag-speed up talaga yung access kapag nagpapalit ka ng SSD. So, ang sabi niya, palitan na rin natin ng SSD drive. So, automatic tatanggalin natin to at papalitan natin ng SSD. Okay. So, start na natin. Papalitan na natin ng SSD itong kanyang unit. So, meron na tayong nabiling SSD drive. Ito ay 480 GB. Okay. So, ito yung ipapalit natin. Kahit anong brand ang pwede nyong ipalit, basta SSD, saka yung good brand din. Okay. So, remove muna natin yung kanyang hard disk. So, yung hard disk niya, isang screw lang ang may hawak guys. Dito lang. Yan lang. So, kailangan lang natin tanggalin yan para makuha natin yung hard disk niya. Okay. Yan. So, slide lang natin yan. Okay. So, yan. Release na. So, ito yung hard disk niya. So, yung old hard drive niya ay 500 GB. So, maaaring sira na rin yung Windows nito. So, hindi na siguro natin aayusin yung Windows niya kasi magpapalit naman siya ng bagong hard disk. So, siguro bilhan na lang ulit din natin ito ng enclosure tapos i-reformat natin para magamit niya itong old hard disk niya. Okay? So, kailangan nating tanggalin yung kanyang bracket kasi kailangan nating ililipat dito. Kasi may bracket siya, may holder. Yung bracket niya ay dalawang screw. Okay. So, tanggal na natin. So, ito, nakadikit lang to guys. Pwesahin na lang natin to. Ayan, kadikit lang yan. Oh. Okay. So, open na natin to. Ayan. 480 GB SSD by Kingston. Palit natin yung kanyang bracket. Ito muna, screw muna natin dito. Yung dalawa, ibalik natin yung kanyang screw. Tapos balik na natin yung isang screw dito. Okay, so ibalik na natin yung kanyang cover. Kasi napalitan na rin natin ng RAM at bago na yung kanyang hard disk. So,
check na natin kung okay na lahat. Siya pala, hindi ko na pinapakita yung pag-install ng Windows kasi meron na akong videos dun sa I think video number 2. Yun, step by step Windows setup installation. Kung gusto nyong mag-install ng Windows, check nyo lang yung aking previous video guys, yung number 2. Okay, so check na natin. Yan. Okay, so check natin yung kanyang hard disk na install, Kingston. See you on my next video. Bye bye.